Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel Pinas Balita, muling maghahatid ng update sa lagay po ng ating panahon. So mga kaibigan, may chance na mag-landfall nga po sa ating Philippine landmass. Ito nga pong si Bagyong Emong. Aalamin natin yung mga lugar na kanyang apektado. Titignan din po natin direksyon. Ito nga pong si Bagyong Dante. At kung mangyayari nga po ba yung Fujiwara effect or interaksyon ng dalawang bagyo para mas palakasin pa ang habagat. Well, kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, July 24 na po, 2025, nakamonitor pa rin po tayo dito sa dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. May LPA pa sa labas ng PAR at meron pa tayong southwest monsoon na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So ngayon, unahin na muna natin mga kaibigan, eto nga pong si Tropical Storm Emong at ito talagang malapit na maglandfall sa ating Philippine landmass o sa mga oras na ito, sa mga susunod na mga oras ay nasa ating Philippine landmass na ho siya, no? At mas maapektuhan pa ang ilang lugar sa ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala, nasa ano lang naman siya, tropical storm category. Hindi naman din ganun kalakas mga kaibigan, pero magbibigay pa rin ng pinsala kapag direktang tumama. So mga kaibigan, ang pinakalokasyon po nitong si Bagyong Emong ay meron pong 210 kilometers west of northwest of Bacnotan, La Union. At meron siyang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, tropical storm category. Pagdating naman po mga kaibigan, mamayang hapon, ngayong araw din po yan, ay 180 kilometers west of Bacnotan, La Union pa rin siya. 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin, tropical storm category pa rin. Direction po niya ay pa southwest po sa bilis na 15 kilometers per hour. Within the next 36 hours or pagdating naman niya ng Friday ng madaling araw ng alas 2 ay meron naman po siyang layo, no? Nandito naman siya sa coastal water po ng Santiago, Ilocos Sur. Mas lumakas ito sa 95 kilometers per hour, isang ganap na severe tropical storm. Pa east northeast ang kilo sa bilis na 15 kilometers per hour. Mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi natin na landfall scenario nito nga pong bagyo. Kung makikita nyo mga kaibigan, yung pinakasentro at mata niya, no, ay eto, talagang dadaanan niya ilang bahagi mga kaibigan, no, ng ating bansa sa Philippine landmass natin, ilang bahagi ng Luzon. So pagdating yan yung July 25, alas 2 ng madaling araw, bali Friday ho, nakalagay ho dito, no, sa ating tinatawag na area of probability. Isang ganap siya dyan na tropical storm category at may lakas siya ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. At posibleng itaas din sa signal number 1 yung mga lugar na apektado dyan. Hanggang signal number 2 siguro ho kapag mas lumakas pa. Pero ngayong araw, meron tayong mga updated na apektado ng storm wind signal number 1 dahil kay Bagyong Emong. So narito ho mga lugar na apektado. Mga kaibigan, ngayong araw din po, no, ay itinaas ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portion po ng Pangasinan, kasama ho dyan ng Apayao, Abra at Benguet. Meron itong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour, no? Merong warning lead time na 36 hours. At bukod dyan mga kaibigan, balikan natin yan, tignan na muna natin yung direksyon naman at pagkilos nito nga pong si Bagyong Dante. So dahil dalawang bagyo ang nasa loob ng ating PAR, eto nga pong habagat, hindi niya na malaman kung sino magpapalakas sa kanya. So mga kaibigan, posible din yung Fujiwara effect, pwedeng magsanib itong dalawang bagyo na ito para maging isang malakas na bagyo. Possible yan, no? Kapag yung distansya ho nila ay mas lumapit or meron silang distansya na 1,400 kilometers, Fujiwara effect, mangyayari ho yan, no? Interaksyon or kombinasyon ng dalawang bagyo. Sa ngayon mga kaibigan, ito pong si Bagyong Dante ay meron pong layo na 735 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. 65 kilometers per hour ang lakas ng hangin, isang ganap pa rin po na tropical storm. At pagdating naman po ng hapon, ngayong araw din yan mga kaibigan, ay 695 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Pagdating naman ng Friday mga kaibigan ng July 25, alas 2 ng madaling araw, 640 kilometers northeast of Itbayat, Batanes ho siya, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapaalala ko lamang mga kaibigan, bago ho lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, etong si Bagyong Dante ay possible pa na mas palakasin niya pa itong southwest monsoon or hanging habagat.
Pero ang ayaw natin mangyari dito, yung magbago yung direksyon ng dalawang bagyo na ito kapag ka nangyari yung sinasabi ko na Fujiwara effect or interaction ng dalawang bagyo ho. Magkagayon man dahil po sa banta nito nga pong si bagyong Emong at dahil na rin po dito nga po sa southwest monsoon mga kaibigan, meron tayong mga lugar na apektado ng dami ng kanilang pag-uulan mga kaibigan. Ngayong araw din mga kaibigan, ina-expect po natin heavy rainfall outlook tayo mga kaibigan. Ina-expect natin ngayong araw ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Cagayan, Abarak, Kalinga, Apayao at Isabela. Meron naman tayong 100 to 200 mm ang dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. So mag-ingat dahil yan kay bagyong Emong. Mostly yan yung mga nakataas ang signal number 1 at i-monitor natin kung itataas ba yan hanggang signal number 2 kapag mas lumakas pa kasi time to time ay possible na magbago ang pagkilos nitong si bagyong Emong. So dapat po nakamonitor at nakabantay kayo mga kaibigan. Pagdating naman po ng Friday afternoon mga kaibigan, July 25, 50 to 100 mm ang dami ng ulan sa Apayao, Kalinga Mountain Province sa Tipugao. 100 to 200 mm sa dami ng ulan din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Benguet. 200 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan at La Union. Dahil pa rin yan kay bagyong Emong po mga kaibigan. So pagdating naman ng Friday hanggang Sabado po ng afternoon, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Benguet. 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa La Union at Pangasinan. So tingnan naman natin yung mga lugar na papaulanin ngayon ni Habagat. Etong si Habagat mga kaibigan, madami na siyang pininsala na mga kabahayan sa atin. Yung pag-uulan sa Metro Manila, halos karamihan ng mga lugar dyan ay wala pong pasok. Ipapaalala ko lang, maraming bahagi ho ng ating bansa ngayon ang walang pasok. So mamaya mga kaibigan, titignan natin yung mga lugar. So inaasahan natin dahil sa Habagat, 50 to 100 mm ang dami ng ulan sa Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon, Oriental, Mindoro, Palawan at Marinduque. At meron din tayong 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. 200 mm sa dami ng ulan or less sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So tuloy-tuloy na natin pagdating naman sa Friday afternoon, Biyernes ito, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. 100 to 200 mm sa dami ng ulan naman din sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 200 mm din more or less dito sa Zambales dahil ho yan sa southwest monsoon or Habagat. Mga kaibigan ko, nagtataka ba kayo bakit hindi nawawala ang Habagat or bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagpapaulan ni Habagat kahit yung mga bagyo malalayo? Ang sinasabi natin dito mga kaibigan, yung trap or extension ng mga bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nakakatulong para ma-enhance or mag-intensify sa mas malakas na epekto. Ito nga po si southwest monsoon or Habagat, Kaya hindi nangyayari yung tinatawag natin na monsoon break, o yung pansamantalang pagkawala ng Habagat. Pero huwag kayong mag-alala, kapag ka nakalabas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility, etong dalawang bagyo at walang low pressure area sa loob ng PAR, makakaranas na tayo ng pag-araw ng panahon. Pero pinapaalala ko din, hindi pa tapos ang tag-ulan after ng mga bagyo na ito. Nagsisimula pa lamang po tayo. Pagdating po ng Agosto, ang ina-expect na rin ay na rin sa pagkatala ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok at mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. So marami tayong mga kababayan hindi pa nakaka-recover sa banta nga po ng malalakas na pag-uulan dahil sa Habagat. So ang mga bagyo naman mga kaibigan, mostly yan, tumatagal lamang yan ng ilang araw, dadaan lamang yan, bibigay ng matinding pag-uulan at hangin malakas. Pero ang Habagat talaga halos maghapon, magdamag yan nagpapaulan. Yun yung nag-lead para magkaroon ng pagbabaha. Kaya nga noon, lagi kong pinapaalala na importante, maglinis tayo ng kapaligiran natin, mga basura, para yung drainage natin maayos at malinis, nakakadali ng maayos ang katubigan. So mga kaibigan, mga kababayan, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. Please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.